ng mga music. Ready to get my house in motion. 96.1 Hot FM. Hating ang radyo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kayo po ay nakikinig sa Hot FM 96.1. Ako po si DJ Ivy at DJ Emina. Ang mag-uulat sa inyo para sa umagang ito. At kami po ay magbibigay ng mga pinaka-bongga at bagong-bagong balita. Ang oras po natin ngayon ay 11:52 ng umaga. At ang una po para sa una nating balita, yan. Unang balita, abogado ni Coco Martin hinihingi patanggal sa BCB ang parwe na rumampa ang aktor. Matapos ang naganap ni The Naked Truth, ang fashion show ng Benz na dinaluhan din ng maraming artista noong nakaraang September 21. Ayan, maraming netizens yung nagdismaya raw niya dito tsaka sa ginawa niya. Mas agad naman nagbigay ng pahayag ang aktor na humingi ng tawad sa lahat ng na-offend niya, lalo na sa samahan ng kababaihan ng Gabriela kasi dito pa napaka-immoral daw yung ginawa niya kasi nga yung babae nakatali ng parang nanghihibin sa leeg parang aso daw, gano'n. At umamin naman si Coco Martin na nagkulang siya dulot ng matinding stress at pagod sa trabaho. Ayan. Humingi din naman ng paumanhin ang may-ari ng si Ben Shine kay Coco Martin sa lahat ng mga nasaktan nito gamit yung kanyang IG or Instagram account. Tapos nangako din ito na mas magiging maingat din sila. Ayan. Pangalawang balita. Ariel Hinto ng LTFRB sinulong na ipaban ang mga pang-pribadong sasakyan sa EDSA tuwing weekday alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Maglalayon daw ito na mas magpadali ang biyahe ng ating mga commuter. Ngunit agad naman itong tinutulan ni Chairman Tolentino ng MMDA dahil napaka-unrealistic daw ng proposal na ito at kailangan pa ng masusing pag-aaral. Bagamat nagpasalamat naman sa Chairman Tolentino na meron tayong mga tauhan na gustong tumulong upang masolusyonan ang traffic sa EDSA. Pero, gaya nga ng sabi niya, marami pang kailangan ikonsidera bago mapatupad ito. Dahil ayon sa LMDA, may mahigit na 240,000 na private vehicles ang dumadaan sa EDSA sa weekdays at mas dumadami pa kapag weekend. At para naman sa ating ikatlong balita. Isang babae mula sa Greece ang posibleng nailibing ng buhay. Ay, kaloka! Matapos ang isang oras ng pagkakaliting sa kanya, may mga nakirinig daw na sumisigaw ito at tila gustong lumapas sa kanyang trabaho. Ang babaeng ito ay 45 years old na. Dinahukay daw ulit yung libingan kasi nga dun sa narinig nila at nabahala sila doon. Muling pinahukay ito kasi para imbestigahan ulit kung ano yung rason, kung ano nga ba o paano nga ba siya namatay. At para sa ating ika-apat na balita, sports balita, finals na daw sa UAAP basketball. Do or die daw ang nasabing basketball game dahil naglalaban-laban na ang apat na kupunan para makapasok sa final game. It's Ateneo versus National University at FE versus De La Salle. Ang dalawang team na makakapaglaban sa final ay na magkakaalaman kung sino nga ba ang tatanghalin na champion sa season na ito. At ito po ang ating mga nagbabagang balita ngayong tanghaling ito. Muli ako po si DJ Ivy at DJ Emina. At kayo ay nakikinig sa nag-iisa at pinakamainit na Hot FM.
Hindi pa DJ.